makaiwas sa mga aksidente ngayong undas, iba yung pag-iingat ang paalala ng ating mga otoridad. Sa Toledo City sa Cebu, 7 ang patay matapos bumangga ang isang pampasaherong bus sa bakod ng isang bahay. Nasundan pa ito ng 2 pang aksidenteng kinasangkutan ng mga bus din sa Macato, Aklan at sa Tagudin, Ilocos Norte. May report si Julius Segovia. Mistulang yuping lata ang pampasaherong bus na ito ng Jegans Transit matapos sumalpok sa bakod ng isang bahay sa Toledo City, Cebu noong Sabado. 7 ang namatay sa aksidente, habang 42 naman ang nasugatan. Agad silang dinala sa isang ospital sa Cebu City para mabigyan ng lunas. Base sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, nawala ng preno ang bus kaya ito bumangga sa bakod. Sa subabaw niya, gadulog siya, di na siya makontrol. Mato nga, tungod sa kusgon nga dulog, napangka siya sa pader, natuwang siya diri. Pero ayon sa mga nakaligtas na pasahero, mabilis daw ang kanilang takbo hanggang sa pumutok ang gulong ng sasakyan. Murag na iming buto ne. Nya murag na crash din ang Jegans. Tumakas ang driver matapos ang aksidente pero sumuko rin siya sa mga pulis kinalaunan. Nagtago raw siya sa takot na kuyugin ng mga kaanak ng biktima. Pero ang ilang namatayan sa aksidente, wala na raw balak magsampa ng kaso dahil sasagutin naman doon ng bus company ang kanilang gastusin. Ang amo lang nga, ipahilaw na lang ipahilaw na lang patay sa akong asawa. So, namaslay kay inabang namog. Sinuspindi na ng LTFRB o Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 7 ang 4 na bus na Jegans Transit. 30 araw na hindi pwedeng bumiyahe ang mga naturang unit. Sa puno naman sumalpo ang isa pang pampasaherong bus sa Macato, Aklan. Dead on the spot ang driver na naipit sa nabanggang puno. 4 sa 15 pasahero ang kritikal ngayon sa ospital. Kinala ng pulisya, posibleng nakatulog sa biyahe ang driver. Nung dumating ako, may mga tao na, pero yung mga kasamahan ko, galing din kami sa patay doon sa kabila, barangay. Pagdaan namin, kasama ko yung mga kagawad. Ngayon, tinulungan na lang namin. Isa pang pampasaherong bus na tumagilid sa Tagudin, Ilocos Sur kagabi. 26 ang nasugatan sa aksidente. Ayon sa mga pulis, posible raw na nawala ng kontrol ang driver nang binagtas nito ang pakurbang bahagi ng highway. Tumakas ang driver ng bus at hindi pa rin nahahanap hanggang ngayon. Para makaiwas sa mga ganitong aksidente, nag-ikot ang LTO o Land Transportation Office sa ilang terminal ng bus sa Quezon City. Hindi muna nila pinayagang bumiyahe ang mga sasakyang depektibo ang ilaw. Kulang ang tornilyo sa gulong at basag ang signal lights. Nag-inspect tayo ng mga buses kung ito ay mga yung sa roadworthiness. Sa ating po mga paseros ngayon, wag po kayo mag-alala na kung may mga diferensya pa po ng kaunti ang inyong mga sasakyan patungo doon, we will be requiring the company not to replace the motor vehicle. Responsibilidad din daw ng mga driver ang maging maingat sa mga lansangan. Kaya naman ngayong undas, dapat iwasang magmaneho kung puyat, kulang sa pahinga o nakainom ng alak. I-check ang preno ng mga sasakyan. Sakaling magka-problema, itabi muna ang sasakyan sa gilid ng daan para sa madali ang pagkukumpuni. Iwasang magtapon sa kalsada ng mga basurang nakakasira sa ibang sasakyan at iyakin din kumpleto ang mga safety at emergency device. Julius Segovia, GMA News.